Sa linya po natin, ang isa ho sa mga unang nagsumite ng resolusyon, ang Vice Chair ng House Committee on Youth and Sports Development, kinatawan ng Pinoy Workers Party List, Congressman Carl Fernandez Legaspi. Magandang umaga po, Kong. Welcome sa Isyong Pambayan. Ma'am Milky, magandang araw po sa inyong lahat, lalo na po sa inyong mga tagapakinig. Kong Carl, ano ba ang layunin nitong iyong resolusyon sa Kamara? Ito ba ay na-endorso na rin at meron na bang schedule for committee hearing ng komite ng dyan sa Kamara? Opo, Ma'am Milky, balik ang ating pong tanggapan ay nag-file ng House Resolution, naging number 1110, na naglalayo nga po na imbestigahan sana nangyari na insidente sa Aurora. Para po sa amin, naniniwala po kami, kaya po kami nag-file na una, the pursuit of training and excellence in sports does not have to come at the expense of exposing our student athletes to kumbaga unnecessary and mitigable risks. Kumbaga po yung mga risks na hindi naman kailangan at maaari namang maiwasan. At pangalawa, we wanted to set a clear lines of accountability, lalo na po sa usapin ng training ng mga student athletes. Kailangan po natin siguraduhin at ipaalala na dapat responsable ang bawat taong nakapaligid at may papel sa training at nag-compete ng mga atleta. Eskwelahan man, coaches, or administrators, naniwala po kami na they must always ensure na bilang mga pangalawang magulang, lalo na ng mga student athletes, kailangan nilang gampanan kung hindi man higitan ang responsibilidad para pangalagaan at proteksyonan ng kanilang mga atleta. Totoo lang po, hindi ito trabaho ng isa lamang. There are many people involved in training our student athletes, from school administrators to coaches and their staff. Lahat po talaga sila must come together and siguraduhin po na yung safeguards are in place. Pangatlo, nais po namin silipin at sukatin kung sapat ang mga regulasyon ng sa ating mga batas, sa mga eskwelahan at sa mga sports associations upang ating maiwasan natin na mailagay sa langanin ng buhay ng mga student athletes. Alam niyo po, siyempre ang sports para sa ating mga Pilipino ay napaka-importante at yun po ay nabibigay din ng magandang kinabukasan para po sa mga estudyante na umaasa makaangat sa buhay through sports. At siyempre po, kailangan mapangalagaan natin ng mga careers nila para po mapagpatuloy pa nila kanilang paglalaro at siyempre po para mas makakaangat po sila. Sa kasukulukuyan po, nais po natin balita na yung leadership po ng Congress through House Speaker Bogie D is very supportive at marami na pong mga kapwa-kongresista po natin ng mga lumapit sa amin para suportahan ito at mag-co-author po ng resolution. Sa Senado naman po, nabakita po natin sa news, si Senator Bam Aquino at Senator Robin Padilla ay pareho din po nanawagan para investigahan po ang paano nila Rene Divine. Babanggitin ko na rin po, mabilis rin po naging aksyon ng pag-iimbestiga po ng Philippine Sports Commission po sa pangunguna ni Chairman Patrick Pato Gregorio. Agad pong kumilos ang PSC at nakita po natin nakikipag-ugnayan na sila sa Philippine National Police, National Bureau of Investigation, CHED, Commission on Higher Education upang maitatag ang buong katotohanan sa likod ng trahedyang ito. Yun naman po talaga gusto natin, may agarang aksyon po at pinapakita naman po ng mga ahensang ito na may ginagawa po sila agad para maresolbahan ng nangyayari. At hindi naman po PSC ang kumikilos, nakita din po natin CHED, nag-launch na rin ng kanilang fact-finding measures at nabasa po natin sa news, they already directed Ateneo to submit a detailed incident report. Ayun po, I think these are very important steps na align po sa ating goal na maprotektahan ng ating mga student athletes at masigurado po na yung mga taong nakakasiwa sa kanilang training ay properly prepared, fully supervised at fully accountable. Kong Carl, dun nga sa resolution mo, after na ma-file, may balita namin, sinundan ito ng suporta, nagkaroon din ng panawagan na investigasyon ang mga miyembro ng Young Guns dyan sa Kamara. Itong insidente ng
pagkalunod ng dalawang student athletes ng Ateneo de Manila. Tingin mo ba may doon sa resolusyon binabasa ko walang anumang pagsisisi kahit kanino man kasi gusto mo ay talagang magkaroon ng investigasyon at matiyak yung kaligtasan ng mga student athletes natin kapag sila ay sumasailalim sa mga training at mga sports program o sports development. Pero anong nakita mong pagkukulang dito? Halimbawa doon sa pagkatapos ng insidente o aksidente sa panig ng Ateneo? Yun nga po, ang resolution kasi wanted to, alamin ang buong katotohanan. At kami po, sa puntong ito, ayaw muna natin magsisi ng sino man na sangkot. At hinayaan po natin ng mga ating mga ahensya para po magkaroon ng kanilang mga report para po sana may talakay po sa ating House resolution na itatalakay din sa committee hearing. At para sa akin naman po, siguro po yung itong tinatawag nilang team building activity appears to me na to be an annual thing for Ateneo men's basketball. Kasi marami po ako nakikitang reels na parang may mga kwento na yung mga previous batches ng kanilang men's basketball team na nangyayari na po yan. So, ang katanungan ko po sa Ateneo administration, ito po ba in-approve ninyong activity na ito? At did Ateneo administration exert efforts to review and redesign this activity kung meron na po palang previous incidents na katulad po sa nangyari ngayon? Kasi yun nga po yung tanong, dating nga po sa mga report, maraming nakapuna, how was necessary was their exposure to open water? Kumbaga, bakit po sa laot sila training? Kahit na may dahilan naman, baka aqua therapy or aquatic fitness regime yan. Yun nga pong binanggit ni Coach Yen Giao, pwede namang sa swimming pool gawin yun. Wala na ba sila naisip na safer alternative? May pool naman, siguro naman po may pool naman sa loob ng Ateneo compound. At yun rin po gusto na namin malaman, yung mga magulang po ba at yung mga atleta, consent po ba sa ganong klaseng training regimen? And yung mga magulang po ba, fully aware po ba dun sa tipo ng training na gagawin? Na yun nga po, alam ko po, bawat player takot na humindi sa coaches at trainers nila, lalo na po sa sport na basketball, ano po talaga yan, very cohesive yung kanilang ang kanilang team. Unang isipin ng basketballista yung takot nilang mabangko at hindi makapaglaro kapag di susunod sa pinapagawa sa kanila. Kaya napaka-importante po na sigurong ligtas at responsableng mga coach administrator ang ating mga mapagkakatiwalaan ng buhay ng ating mga student athletes. At itong matagal na pagtugon o kaya naman ay paliwanag mula sa Blue Eagles, yung team ni Coach Tab Baldwin, ito ay tingin mo ba nakadagdag doon sa maraming mga spekulasyon, hinala at yun na rin, maraming mga magulang ang talagang nalungkot even in the Ateneo community, talagang nalungkot sila dahil napakagaling nung dalawang atletang nawala sa batch ng Ateneo Blue Eagles. Opo, siguro po naintindihan ko na syempre sa corporate entity, they're trying to manage the situation, kumbaga crisis management po. Siguro pinag-isipan nila paano magkaroon ng unified statement o kumbaga paano po nila, ano po yung pinaka-official na statement nila. Pero yun nga po yun po mga ganong bagay mas nananaig po talagang damdamin ng mga magulang at nire-respeto po natin ang mga salubin ng mga magulang po, lalo na po yung nanay ni Rene, na yun nga po na napaka-emotional po ng kanyang mga pahayag. At kami naman, nakikita ko po, nararamdaman ko po yung sakit dalamhati ng ganong pamilya po, lalo na mula sa probinsya, siyempre pag-asa lang din nila sa buhay si Rene. At yun, mas nanaig po yung ganong damdamin At tumatagal po na hindi po na-address ng Ateneo administration ng ganun po mga salubin, mas po talaga, mas mahirap po
haharapin yung mga ano sa kanila, yung mga katanungan, ano. Kaya po nakikita naman po natin individually, madami po mula sa atin na yung community ang nagsasalita. May kanya-kanya po silang mga saloobin at mga opinion at maganda rin po yun para sa magpagpatuloy po ang ganitong conversation sa sa ganitong issue. Pero yun nga po, yung tagal po ng hindi paglabas ng statement ng Ateneo na para po directly address ang panawagan po ng pamilya, hindi po encouraging at sana po at the most immediate time maano na rin po nila mabigyan nila ng pansin ang mga public statements po ng pamilya. At nakita ko po kahapon yung Ateneo de Davao po bigay nga ng scholarship sa pamilya. Yun po, malaking tulong po yun at I think the family will appreciate that. Oo. At syempre po sana po mas mapaigting nila yung yung crisis response nila. Kasi alam mo kung Carl ang sabi nga yung mission at yung itinuturo ng Ateneo na a man for others, nasaan daw nung panahon ng magkaroon ng aksidente sa kanilang dalawang student athletes. But anyway, ongoing at magsasagawa na maraming investigasyon dyan ang mga otoridad, maging ang Kamara, dahil marami rin sumuporta sa iyong resolusyon. Ngayon pong pasukan, Kong Carl, maraming mga programa rin tungkol sa palakasan ang I'm sure ay gagawin ng mga iba't ibang paaralan, pampubliko man o pribado. Baka meron kang gustong ipaalala sa ating mga estudyanteng atleta at sa mga ngasiwa po ng natura mga programa. Opo, para po sa ating mga student athletes at po yan, mapa-physical sportsman yan o kahit e-sports, marami ng klase ng student athletes ngayon at napaka-importante po na maging kabilang ng isang sports program. Malaking malaking it will train you, your character and your heart and mind and soul na para para sa disiplina at syempre po para sa mga kinabukasan din. It opens up a lot of opportunities for you. At ako po mismo naging rin dati, student athlete, kaya naintindihan ko po yung... Ano ba ang laro mo noon, Kong Carl? Ay, nung nakaraang buhay ko po, ako ay naglaro po ng table tennis nung elementary at high school. At nung kolehiyo naman po sa UP, naglaro po tayo ng weightlifting. Aba? Nung panahon po na medyo kasikatan po dahil kay Adeline Diaz. Adeline, Diaz. Na-inspire po tayo na masumali sa weightlifting. Very rin po, I can relate to the experience of being a student athlete. Kaya yun po, siyempre po at saka Kong Carl, maputol lang kita. At saka yung mga magulang halimbawa na pag student athlete yung kadalang anak, di ba talagang yung pride mo na teka lang, naglalaro ang anak ko sa kanyang eskwelahan, di ba? Yung dala-dala ang kanyang eskwelahan na maglalaro, lalo kapag laging nananalo, di ba? Yung kanilang team, di ba? Isang magandang pakiramdam yun sa mga magulang. Opo, totoo yun. Nanay ko nga po nakikiyak sa akin sa talo at nananalo, kaya po alam ko po yung pakiramdam na siyempre pride din for the family. Kaya po yung tangis nga po nung nanay ni Rene, talaga naiintindihan natin. Mura yun, naiintindihan ko po. Napaka po talaga yun. Kumbaga visceral, napaka-emotional para sa magulang. At syempre po, para sa institusyon, to represent the institution na may prestige. At syempre may history po of winning medals. Kaya rin po, syempre yung pride din po na mapabilang sa programa, napaka laki po. Yun po ang Ma'am Milky, ang namin na po, syempre bilang mga student athletes po, may po yan, may mga they will undergo training sa kanilang mga mga respective sports. So, sana po lang nila keep in mind lang po na siyempre kailangan po sumunod sa mga utos ng mga coach para po makondisyon sila, pero dapat alam din po nila kung ano yung mga bagay na hindi na nila kaya gawin. Hindi po sila matakot na wag pilitin. Wag pilitin kung sa tingin po nila hindi na safe yung environment o nahihirapan na sila.
physically, emotionally na hindi na nila kakayanin. Na meron pong batas na nag-aano naman na may mga guidelines po na nagbibigay ng protection para sa kanila. So kami naman po sa camera, layunin po namin na paigtingin lalo po yung mga polisiya ngayon para po kung sakaling meron sa awa ng Diyos, sana po hindi na magkaroon ng parehas na insidente. Pero kung sakaling po may situation po talaga na ayaw gawin ng estudyante yung pinapagawa sa kanya dahil labag po sa kanyang na kalooban at mga magulang po hindi alam na gano'n ang kalala, yung batas po ay nandyan para bigyan sila ng mas maigting at agarang proteksyon. At susubaybayan namin itong gagawing pagdinig ng Kamara kaugnay ng resolusyon na isinumiti mo matapos ang insidente ng pagkalunod sa student athletes ng Ateneo sina Divine Ediri at Rene Clerk Baterbon niya. Kong Carl, maraming salamat sa oras. Magandang umaga po. Maraming salamat din po, Ma'am Milky. Happy Sunday po. Happy Sunday. Ang kinatawan ng Pinoy Workers Party List, ang Vice Chair ng House Committee on Youth and Sports Development, athlete pala dati, itong si Kong Carl. Kapag nakita niyo